Hi guys, this is Ai, your millennial negosyante, and it has been a year since I started this personal branding of millennial negosyante. Syempre pa iba-iba pa rin tayo. Every year dapat ina-upgrade natin yung pagiging content creator natin. So, after a year of creating a content of mentorship and sharing with you the actual operations of our businesses. So, ang next level natin is kakaiba. Pero very common na rin ang pagpa-podcast, no? So, sa pagpa-podcast, hindi pwedeng ako lang mag-isa, no? Syempre, dapat may kasama ako na someone na sasakay sa trip ko. Someone na kukuhanan nyo ng magandang advice, no? And this someone is the one na tinatrato ko as my mentor. Yan. And also my business partner. This person is my partner in life and the COO of First Society Philippines and the franchise. He is also the director of human resources of First Society and also the legality. Also the founder of Fur Mama Shampoo, the one who formulated the Fur Mama Shampoo. Next, ladies and gentlemen, none other than my husband, Mr. Marco Livio. Oh, thank you sa napakagandang introduction and napakasaya ko na naging part ako sa vlogs ng asawa ko, sa videos ng asawa ko, finally. Yeah. Sa Millennial Negosyante. Wow. Siyempre, of course, hindi lang ako yung millennial negosyante, no? Ako rin, millennial din ako kung hindi nyo. Millennial din siya. And hindi, simula pa lang to ng aming mga podcast, so we will be featuring a lot of millennial negosyante. Na I think na makakatulong ako doing a podcast with them, makakatulong ako to promote their brands, their businesses, and also may matututunan tayo from their experiences in their business, no? So sisimulan natin kay Mr. Marco Libioco. This podcast is requesto, no? Nirequesto ng karamihan sa aming mga close friends na siguro nagustuhan nila tayong kausap. Natatawa sa atin. Natatawa sa humor or what? Sabi nila, bakit hindi kayo mag-content? Mag-podcast kayo, Ai, Marco. Kasi ang cute nyo mag-usap. Yun lang. May matututunan siguro. Ewan ko. Sana, no? We will be sharing with you a lot of experiences and learnings in the past 5 years. Since 2021. No? Sinimulan kasi namin talaga tong business 2021. Planning stage at least. Yung study and the business planning, 2021 talaga to nag-start. In-execute namin ng a year after. So 1 year of preparation talaga yung business namin. We asked for questions through AI, no? Something na makakatulong sa mga millennial negosyante or someone na who wants to build their own business, no? A total of 42 questions. 42 questions? Yeah. Okay. Kasi long form to kaya huwag kakalimutan. Huwag kayong mag-i-skip ng ads, no? Ay, hintayin yung matapos para naman na medyo mag-build yung aming YouTube page, yung YouTube channel namin. Don't forget to subscribe, follow Millennial Negosyante. All of the contents in TikTok, in Facebook, in Instagram. Maganda yung mga contents na nakikita. Follow. Itong mga questions na to, something that describe me as an individual extrovert and Marco as an introvert gamer. Yan. Ayoko lumabas ng bahay. Hindi nila alam na anong type of person si Mr. Marco Livioco. Ako yung tipo ng tao na nahanap ko yung peace ko pagkasama ko yung family ko pag nasa bahay ako. Nung binata ako, maniwala kayo sa akin, hindi ko nagigets kung bakit yung mga tao lumalabas, kung bakit yung ibang tao nagka-clubbing, nagpa-party, ganun. Kasi ako, nahanap ko yung kasiyahan ko pag naglalaro lang ako sa loob ng bahay. Ako naman, I used to be an extrovert. No, extrovert ako kasi yung field ko is sales. So, more of talking, socializing, traveling, lahat ginagawa ko. So, sanay ako sa maraming tao. Not until I met Marco. Taong ka na as a freelancer? Since 2018? 2018. Ilang taon na ngayon? So, 8 years ka ng yes. freelancer. More or less. Ako naman, 6 years. Freelancer. Advance ka lang ng 2 years. So, hindi pa pandemic. Wala pang pandemic. Nung nag-pandemic nga, hindi ko napansin na, nag-pandemic na pala, yung mga tao hindi lumalabas ng bahay. Wala nagbago sa buhay ko. First question. Mag-asawa, magkaiba ng personality, isang negosyo. Why introvert-extrovert partnership actually work in business? Yung asawa ko kasi, siya yung extrovert sa amin, di ba? So, siya yung mas daring. Not necessarily masama yun or maganda yun. Kasi, meron siya mga decision minsan na kung ano yung bugso ng damdamin yun na yun eh. Ako yung introvert, so mas ako yung nagpe-play ng safe and mas gusto ko pinag-iisipan yun. Not necessarily a good thing and a bad thing din kasi minsan kakaisip ko wala nangyayari. So nung nagsama yung utak namin,
maganda naman yung kinahitatnan, no? Pag sinabi mo introvert ka, tapos nag-business ka, sa pagkakakilala ko lang kay Marco, no, gusto niya pinagpaplanuhan talaga ng matagal na oras yung isang bagay. Every decision dapat inuupo, which is good. Maganda talaga yon. Pero kasi, there's this thing na pag kinakailangan mo na umaksyon sa isang desisyon, lalo na kapag time constraint, no, doon na pumapasok yung pagiging extrovert ko. No? Sa every situation, every challenges ng negosyo namin. Doon na papasok. So, next question. Isa ang tahimik, ako ang maingay. Paano namin pinapatakbo ang pera? Roles, money decision, and division of labor as a couple. So, ano yan, simple ako na lang. Simple na lang. Yung pera ko, pera niya. Yung pera niya, pera niya. Yun na lang, simple na lang yan. Simple na lang. Totoo naman. Oo. yung sahod ko, okay, sakto sa diretso sa kanya. Pero may 101% confident naman ako na kung ano man yung, di ba may kasabihan nga na pag ang babae binigyan mo ng ingredients ng pagkain, gagawin niya napakasarap na meal. Parang ganun. Naniniwala naman ako doon. So, pera ko, pera ko. Pera niya, pera ko. In terms of money decisions kasi yung sinabi mo. In terms of division of labor as a couple. Pareho kasi tayong, ito yung isang bagay na thankful kasi ako. Pareho tayo may income. So, wala talaga tayong, kumbaga, may say tayo kung may gagastusin. Walang isang tao lang na pwedeng magbraso. Kasi parehong kumikita. Amen. Never ko naisip na magiging problem sa atin yan in the future. Kasi to some couples kasi like yung mga sinauna, yung mga Yes, exactly. older generations, yung Kasi lalaki nagtatrabaho lang. most likely yun yung may bosses. Oh, yung lalaki lang. Oh. Yung babae, housewife. Mm. Either mag-aalaga ng anak, mag-aalaga ng bahay, mag-aasikaso ng bahay. Yun yung common Pero practice. kasi yung case natin, let's not talk about that yung sa older generations, no? Iba kasi, dalawa kaming nagpapasok ng pera, no? Na we are both freelancers. We have our own multi-clients. Meron siyang multi-clients, meron din akong multi-clients. So, parehas kami nagpapasok ng pera. So, pagdating sa responsibility or division of labor, sa personal, pantay. Pantay. Hindi yung ako lahat, hindi yung siya lahat, hindi ganun. Pagdating sa negosyo, Ang question mo dito is, ako nasusunod. Pagdating kasi sa negosyo namin, ako talaga yung Siya yung CEO eh. CEO ako eh. So, yung division of labor, binibigay ko sa kanya kung saan talaga siya magaling. Which is human resources. Someone who understand the people. Marari ka kasi. Ano? Wala. Majority, laging, half yan. Pero, maturity in making that kind of decision, ako lang yung nasusunod kasi mas may experience ako sa pera. Yun. Mga personal stuff na gusto namin sa buhay, every month yan, hindi dapat nawawala. Kasi Kawawa yun, naman tayo. hindi na nga kami lumalabas, hindi pa kami bibili ng mga bagay na gusto namin, di ba? Yun. I make sure na lahat ng pangangailangan, kahit di niya hawak yung pera, I make sure na lahat ng naman, gusto wala naman niya, ako masasabi. lahat ng pangangailangan niya, or kahit di niya kailangan na gusto niya, nabibigay ko kasi half-half kaming kumikita. Teka lang, pause lang muna. Baka isipin nyo, hindi kami lumalabas sa bahay. Lumalabas naman kami ng bahay. Pag kailangan. Pag kailangan na. Pero pag gusto naman namin, alam mo yun, kumain sa labas. Gagawa naman na. To connect with other franchisees. Or friends. Or friends. Pero, picky kami pagdating sa pero kung friends. may choice- I'm so sorry. Pero kung ang gusto ko lang clear na, kung may choice tayo na lumabas, or sa bahay na lang, siguro mga 70% of the time, mananalo yung sa bahay Sa na tayo. bahay na lang. Sa laki din ng responsibility namin sa business. Na hindi sa freelancing, sa business na we must be ready to answer question, assist every franchisee at all times. Tsaka kung may pahinga man, rest day, tulog na lang. Rest talaga. Behind closed doors, paano talaga kami nagde-decide sa business? Usually, binibring up natin yung both sides natin. Diba? Binibring up natin yung both sides natin. Papakinggan natin pareho. Tapos kung sino yung mas may sound decision, yun yung nasusunod. Ako, ang nagustuhan ko kay Marco as a business partner, kasi syempre babae tayo, minsan we give in to our emotion eh. Lagi niya nare-remind na, uy, medyo emotional ka na, tanggalin mo. Yan, that is something na nagustuhan ko as my business partner kasi kailangan mong tanggalin yung emotion mo eh. Pagdating sa making hard decision sa negosyo. Kasi pag pinairal mo, tama naman siya, pag pinairal mo yung emotion mo, hindi mo magde-desisyon na ng tama yon. Kaya kailangan, pag naggawa kami ng decision, dapat at present talaga kami. Pero actually, kahit nasa bahay kami, business meeting na yun para sa amin eh, no? Pag nakahiga na kami ng kama, or naka-relax na kami, wala Balik na. mag-asawa. Balik ka Mag-asawa mag-asawa. mode. Hindi kami perfect na couple, pero consistent kami. System over emotions in relationship and work.
Yeah, oo, wala namang perfect na couple eh. Nag-aaway pa rin kami. Oo naman. Oo, like before noon, bago-bago kami. Syempre shock kami. Pinagplanuhan pero may mga bagay na hindi namin Pinlano. expect. Oo, no na ay dadaan pala tong ganitong kabigat na sitwasyon. Ay may ma-encounter pala kaming ganitong Ay, may franchise. unexpected expense pala. Ay may unexpected. Ay dapat may cash flow pala. Like I said, yung mga ganung bagay, ang nagre-remind sa akin na wag kong lagyan ng emosyon siya, no? Hindi kasi hindi mo masosolusyonan yung problema. Hindi mo magagawa ng sistema ang isang problema or ang isang challenge kung may emotion kang sinasama, no? Kaya din kadalasan kapag may franchisee, we're looking for a masculine partner in a franchise kasi para maging neutral yung emotions ng pagdedesisyon ng isang franchisee. Totoo 'yan, 'di ba? It actually works sa totoo lang. Kasi pag puro feminine, hindi naman sa inaano ko yung feminine. Babae ka rin. Babae din naman kasi ako. Pag puro feminine, puro emotions eh. Medyo Most tight. likely naman. No, based on experience. Most din. Oo. usually. Dalawang VA sa isang bahay. Chaos o advantage? Working together without stepping each other's toes. What can you say about it? Well, Chaos o advantage? ang advantage kasi nun, pag may problema yung isa sa equipment niya or something, alam mo kung paano ayos. Maaaring hindi ko alam na ayos mo or hindi mo alam na ayos ko, Yeah. 'di ba? Pero na-bring up po sa akin to nung isang araw na pag nag-uusap pala ako pag may kausap ako, may malakas pala ang boses ko. No. Oo. Yun yung isang disadvantage lang. Especially we have a shared room pag nagtatrabaho kami. Yeah, oo. Our bedroom is our Workplace na. workplace. Sa iba-iba eh, may nakahiwalay. Sa amin hindi. Kasi we choose a very tiny house, a tiny apartment. Naka-apartment lang kami. Hindi kami nag-purchase ng bahay pa, no? Ibang topic 'yon. Kung gusto niyo i-question, i-comment niyo below kung bakit renting ang gusto namin. No? Kapag may multiple clients, 'di ba? Kasi nagsasabay-sabay na eh. Talagang kanya-kanyang na kaming utak, mundo. Pag ginulo mo ako, tapos hataw na ako, 3 clients, magiging chaos siya. Pero advantage siya, lalo na for example, meron akong emergency sa franchise, kailangan ko pumunta. Tapos hindi ako makauwi agad. Advantage siya kasi pwede niya ako Ako yung sumasalo. Pwede niya ako saluhin, lalo na hindi ako, yung work ko is more of admin, hindi ako nakikita. So madalas, sinasalo niya ako. No, lalo na kapag very important yung attendan ko sa business. Number 6, introvert advantage. Bakit mas effective ang tahimik sa freelancing? Marcos, sige. Pag mas tahimik ka kasi, ito na lang. Less talk, less mistake. Totoo yun. Pag mas konti yung sinasabi mo kasi, pag mas marami yung sinasabi mo, it doesn't necessarily mean na tama yung sinasabi mo. Minsan, less is better and may time ka mag-isip. Mas effective siya tingin mo kapag nag-freelance ka na parang tahimik ka lang. Kasi usually naman yung mga kliyente ang results-oriented sila. So, explain mo lang kung bakit naging ganito yung resulta mo, paano mo nakuha yun. Tapos move on na. Yun lang naman yun eh. Wala nang chachabureche. Marco, sa mga nagtataka, kasi wala naman tayong masyadong kinakwentuhan kung ilan ang clients mo ngayon? Sama mo yung after work. Si I have Robert? 3. I have 3. 3 clients? Oh. So, Paano mo pinagsasabay-sabay yan? Time management lang talaga. Time management and isang blessing lang talaga din na yung isang kliyente kasi namin, hati kami. Yeah. So pag hindi, kasi yung isang work kasi nag-interview ako sa mga nursing applicants. So Mga nurse na Filipino o? US based nurses. So pag may kausap ako, syempre pag may pumasok na call, hindi ko masasagot yun habang may kausap ako. So pwede ko siyang kalapitin, uy, psst, ito muna. Ganon. Tapos yung isa ko namang kliyente nagagawa ko naman after yung work ko ng 7 to 10. O, di ba? Ang pera niya, pera ko yun. Hindi, joke lang. Sad, no? Sad, no? Wow! Paano mag-handle ng multiple clients nang hindi na-burn out? Ito, kadalasan tong topic sa TikTok, yung sa FYP ko, nagre-resign sila kasi sobrang daming clients daw nila, na-burn out sila. Actually, oo nga, sa tinagal-tagal natin, 6 years, ako 6 years, ikaw 8 years, parang hindi pa tayo nakaramdam ng burnout, no? Paano natin na-maintain na hindi mo burnout? Ang best way kasi para hindi ma-burnout, ito advice ko na rin ang best way para hindi ma-burnout is to prevent being burned out. So kung alam mo nang papunta ka na doon, pahinga ka muna. Hindi naman masamang tumigil, pero pwedeng magpahinga, pwedeng mag-pause. So kung feeling mo talagang sobrang stressed out ka na, stop for a while.
Magkape ka muna kung ano, gawin mo muna kung ano yung nagpaparelax sa'yo, tapos balik ka sa work. Alam mo, kaya ako, inspired, pag nagsasalita talaga si Marco, nag-a-advise sa akin, sobrang naa-absorb ko. Kasi ako yung type of person na sobrang daming ginagawa. May tendency talaga ma-burnout ako, no? Mm. 'Di ba? Yeah. Kaya pinapatotohanan ko yan. Isa siya sa dahilan kung bakit hindi ako na-burnout. Kasi I like companion eh. So, nung isang bahay na kami, hindi na ako burnout. Pero before, nung mag-isa lang akong freelancer, mabilis ako ma-burnout. That's why kaya rin kami nagtayo ng negosyo eh. Kasi, nasabi ko sa'yo no, na parang hindi ko nararamdaman yung hype nung pagod sa freelancing. Hinahanap-hanap ko yung hype nung kasagsagan nung nasa hotel ako, nakaliwat kanan, daming problema, gano'n. Nakaramdam ako ng burnout. Pero not until nagtayo ako ng negosyo. So, my advice kasi, if you are a freelancer, tapos sobrang na-fed up ka na sa pag-freelance, consider having a small business. No? Kasi parang resources ko siya of energy. May I ask a question? Pag ginawa mo kasi, baka kasi may mga sumunod sa'yo, tapos mabigla sila. Nagsimula ako ng business, mas na-burnout ako. Paano yun? Kaya ko sinabing small business. Start with like online shop, online selling, ganon. Something na hindi mo masyadong e-exertan ng effort. If you are the type of person like me na talagang extrovert, no? Pero if you are like saktuhan lang, na burnout ka lang, take a vacation. Dagat. Ako dagat. Kasi Pisces ako eh. I like sea. Ikaw, ano ang pang-relax mo? Naglalaro ako ng computer. Sa Video bahay. games. Ganun lang siya. Napaka-low maintenance ng asawa ko. Kasi kung ano man yung sinasabi sa Leo, kasi kung ano yung star nung pinanganak ako, yung nagdidikta ng ugali ko. Na mag-Nintendo Switch lang. Client problems na hindi mo pwedeng ikwento sa Facebook. Client problems na hindi mo pwedeng ikwento sa Facebook. Pag sinare natin ito, makikita ko na sa Facebook yun. Oo, ganun na nga. Client problems na, ganito na lang, client problems na feel mo na sobrang worst na. Yan. Okay. Ito, lumang tugtugin na to, no? Yung isa sa mga pinaka-worst na experience ko sa client bilang VA is yung bigla na lang kaming nawawala, tinatanggal. Napaka-common story na ito. Kasi kapag VA ka, ito sa mga bagong salta sa VA or nagpaplano, please listen, wala kang job security. Kapag naisip ng client mo na tanggalin ka, usually, pag naisip nila tanggalin ka, bibigyan at best siguro 2-3 araw, tas you're gone. So, yun yung pinaka-worst na pwedeng mangyari as a VA. Yun, sa ako, client problems, hindi ko pa na-encounter, no? Pero nakakwento sa akin ng mga VA friends ko. Kasi marami akong VA friends sa tagal ko na. Kapag minicromanage ka na. Yan. Madalas yan na-encounter na isang friend ko na minicromanage ka na. Sa utak mo. Oo. Pag minicromanage ka na ng isang client, kabahan ka na. Ibig sabihin, nabawasan yung trust sa'yo. No? Kapag ang client, hindi ka masyado iniintindi, pero pinapasahod ka na, yung trust niya buo. So, ang importante lang kasi na ma-advise ko dito is, earn the trust first, bago ka mag-petics. Yun lang. Ikaw, anong advice mo doon sa mga bigla na lang nawawalan ng kliyente? Maganda naman yung trabaho, tapos ang ganda naman ng performance, pero bigla na lang magbabawas ng empleyado. Ito yung mga ito yung mga isa sa mga forbidden technique, forbidden jutsu. Jutsu. Always have a backup. Hangga't maaari kung kaya nyo. Kasi always have backup. Kasi kung halimbawa mawala man si client A, babaksa ka pa rin kay client B, hindi ka mawawalan ng income. Pero tandaan nyo, forbidden jutsu yun. Forbidden yun. Pero kapag ang Pilipino kailangan ng pera, kapag mahina ang ekonomiya, dagdagan mo. Last question in VA freelancing. Gamer skills na ginagamit sa freelancing nang hindi mo namamalayan. Okay. Oh. Kasi, napakatagal ko na naglalaro ng League of Legends. And yung isang bagay siguro na napipick up ko is communication. Napaka-importante ng communication sa VA work. Kasi, sa kailangan malaman ng boss mo, ng client mo rather, kung ano yung mga kailangan niyang gawin, kung ano yung mga kailangan niyang reports from you. Minsan, hindi minsan Communication sa gamer? Sa League of Legends, napaka-importante ng communications. Kasi teamwork. Oo. Okay.
Okay. Yun, anyway, sinasabi ko, napaka-importante ng communication sa ikaw tsaka sa kliyente mo. Bakit? Kasi pag yung isang facet na yun nawala, hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mo and hindi rin alam ng kliyente kung paano ka kakausapin, kung paano kanya i-handle. So, communication is key as always sa lahat naman ng industriya. And yun yung akin. Oh, okay. Grabe ah. Communication in terms of The League of Legends. Ano yun? Yung parang Dota? Parang Dota, parang Ay, ML. nakakasira ng relasyon. Yung nakakasira ng mag-asawa. relasyon, oo. Yung talagang pag nagwala ka, babalibagin mo yung Oo, lahat. kasi yung mga kakampi ko di marunong sa mid, dito tayo sa mid, ganun. Communication. Oo. Madalas napipikon ako sa asawa ko pag yun yung nilalaro niya, by the way. No? Shout out sa mga kalaro niya, yung mga kapatid niya, mga pinsan niya. Grabe maglaro yung kuya niyo pala, no? Normal lang yun. Nakakasira ng relasyon. Gamer rage yung tawag yun. Napaka-normal. Napaka-normal nun. Pag mag-asawa ka na, hintayin mo yung rage ng wife. Mas matindi doon sa gamer Tsaka rage. hindi naman ng ako, LOL. parang napapagano lang naman ako. Ano ba to? Uy, hindi. One time nakita kita, binalibag mo yung yung keyboard. Oh, Tapos natutulog na, guys, natutulog na ako. Biglang babalibagin yung keyboard. Tapos sasabihin niya, pag oras na ng VA work namin, mami, sira na yung yung keyboard ko. Binalibag mo! nangyari ba yan? Hindi ko maalala. Oo! Hindi ko maalala. Ilang beses ka nagpalit ng keyboard? Way back, pangit yung keyboard mo. Hmm. Keyboard ni Andre pa yan noon. Yun yung binalibag mo. Tapos nagising ako, tulog na ako, nagising ako sobrang lakas. Hindi ko maalala yan. Tapos sasabihin mo, gamer rage lang yun. Hindi ko maalala yan. Hindi ko maalala yan. Hindi, joke lang. Pero communication, really? Hmm. Okay. Let's move on sa topic ng gamer plus business mindset. More of Marco nga to eh. No? Oo, napansin ko nga eh. Ilang beses na sila nakikinig sa akin, ilang contents na yung binuo ko. Ngayon lang nila maririnig si Sir Marco Libioco, yung the person behind the IE Libioco. The strength. Alam nyo guys, alam nyo guys, if you choose to have a partner in life, choose the person na always believes in you. Sa totoo lang. Kay Marco ko na feel, kaya din kita inoohan sa kasal. kaya ako napa-oo mo ng kasal. Kasi naramdaman ko talaga yung support ng asawa ko. So, ni Marco, sobra. Naniwala siya all the way sa akin. Kaya din nagkaroon ako ng lakas sa loob magtayo ng negosyo, maging founder, maging franchisor. Kasi napaka-supportive niya. Hindi sa pinapachisi ko, pinapakilig kita. Napaka-supportive na tao ni Marco. Lalo na kapag naniniwala talaga siya na may potential na. Okay, let's go to the gamer business mindset. Ikaw na magbasa. Total, sumasali ka na sa picture eh. Number 10. Addicted sa games, pero consistent sa kita. Paano? You always just have to balance things out. Kasi nagiging harmful lang naman ng isang bagay. Kahit hindi gaming eh, kahit na anong bagay, kahit na sports pa yan or what. Pag nai-impair niya na yung mga bagay na dapat mong gawin, doon na siya nagiging problema. So, kung mababalance out mo naman na you keep it just as a relaxation after work, hindi ka magkakaroon ng problema kahit na mahilig ka maglaro ng video games. Ang ginagawa ko to relax is usually natutulog, nagpapahinga. Yun. For just an hour, kaya mo matulog? Isa yung talent. Na-recharge. Isa yung talent na nahon ko ng napakatagal na panahon. Naman ako na. Dati kasi talagang ko eh. Siyempre, galing ako sa corporate world. Wala akong nap time. Walang ganon. Pag lunch break, kain. Tapos pagkatapos kumain, magkape lang, laban ulit. Ganon. Dati hirap na hirap ako. Siya, ang galing talaga niya dun sa ganon. Talent mo yun, no? Talent ko. Pero though kumakain ako habang nag-work minsan. Something na hindi ko ma-advise kasi masama yun eh. Hindi, gawin niyo yun. Wala na namin. Ano ang itinuro ng gaming tungkol sa strategy at long-term thinking? Okay. So, merong mga video game na babagitin ko, no? Yung mga strategy game, StarCraft, ganun, Warcraft, na maganda kung nag-i-invest ka lagi in the long term. Okay? Mga long-term goals lagi. Short-term goals, may importante rin yan, pero kung papansinin mo yung mga long-term goals talaga they will either make or break you. So, maganda kung mag-i-invest ka dun sa mga malalakas na units na agad, kung alam mo yun, kung paano mo kukuha. Ano yun? RGB? Anong RGB? StarCraft, Warcraft, para silang mga Mahabang kwento? real-time strategy. Strategy. Number 12, from ranking up sa game to ranking up sa career. Translating gamer mindset into a real life wins. Okay, so ito yung isang isang bagay na kung bakit maraming tao na humaling sa video games. Yung lie kasi na victory ba, makikita mo sa video game madalas makikita mo victory, nag-level up ka, nag-rank up ka. Sa buhay hindi ganun kadaling makuha yun eh. Sa video games napakadali nun. So, kailangan mo lang talagang
work hard. Yung question na yun is a trick question. Hindi ka mag-level up, hindi ka magra-rank up sa totoong buhay ng madali. Palaging may sacrifice. Yun yung isang bagay na gusto kong iparating na walang rank up or level up sa buhay na madali. Do you believe na na-level up mo nga yung career mo noon sa career mo ngayon? Oh, definitely. Definitely. In terms of? In terms of, tingin ko mas mature na ako mag-isip ngayon. Mas, in terms of skills, na-improve ko rin yung sarili ko. Na, dati, more on cold calling as a VA. Ngayon, nasa recruiting industry na ako. Mas challenging. Gusto eh. Totoo lang. Dumidiretso to sa may-ari. Kausap niya lagi may-ari, hindi siya dumayo sa mga supervisor. Siya yung supervisor. Hindi rin. Pero yun nga, mas na-enjoy ko ngayon yung ginagawa ko. Mas challenging, pero mas fulfilling. In terms of your business, as a franchisor, as a business owner, as a petpreneur, do you think na nag-level up? Oo naman, compared dun sa Marco 2022, siguro magugulpi ko yun ngayon. Yung Marco 3 years ago, kaya ko gulpin sa kahit gulpi ko na nung 2022. Hindi, joke lang. Yung Marco 3 years ago, kaya gulpin ng Marco today. Yun. Additional question in terms of that. Kung ikaw time travel back in 2022, pero hindi ka nakikita ng dating 2022 na Marco, ano yung mga pinagsasabi mo doon sa, nakikita mo yung movement nung dating Marco nung 2022? Ano yung masasabi mo sa kanya? Ay masasabi ko sa kanya na he's doing his best, pero hindi niya alam kung paano yung exit yung best decision. Ginagawa niya yung tingin niyang tama, pero hindi niya alam kung paano gawin. Paano mo sasabihin in a Marco way? Marco to Marco. Sasabihin ko na Kunyari, ikaw. sasabihin ko kausap ko siya. Oo, kausap mo siya. Sasabihin ko sa kanya na your heart is in the right place, na yung mga intention mo sa First Society is maganda, gusto mo lang siya ma-improve, and wag kang susuko. Yun yung pinaka-importante, wag kang never give up kasi mag-improve ka rin. At sumunod sa asawa. Joke lang. Next topic is couples plus money conversations. Next! Interesting. Medyo deep na tayo kasi relasyon na to, tapos sunod na to mag-aaway na kami. Pero ang number one away ng mag-asawa, totoo ba? Nagiging problema lang yan pag walang pera. Actually, oo. Sa amin, hindi, kasi dahil nga parehas kami nagtatrabaho, besides yung negosyo namin, parehas kami, hindi pera yung, yung laging away natin, no? Yes. Time. And handling, multiple task, no? Yung feeling overwhelmed na, medyo dun kami nagkakaroon ng conflict pagdating sa bigat na nung trabaho. Kapag, kunyari, ito si First Society, si business, si franchise. Kasi meron pa sa First Society, may franchise, may own business, may sarili kaming branch. Tapos may for mama pa. Pag bumigat yon, kasi usually ako yung nag-handle noon. Pag bumigat yon, tapos hindi masyado nakaka-catch up si Marco, doon kami nagkakaroon ng clash. Tama? Ang hirap nga kasi mag-catch up kasi ako yung busy sa VA. Oo, yun. And kasi si Marco yung job niya as a freelancer, yun yung nag-sustain ng aming pangangailangan. How you handle money talks without drama? I stick to the facts. Yan. Yun lang. Facts lang. talaga Walang si emotion, Marco. walang ibang cheche-boreche. Kung ano lang yung numbers, yan. He's more of, he's more of, this is not income problem. This is Spending problem. Ganun lang, dalawa lang, laging ganun siya lagi. Ako kasi ang dami emosyon. Ang dami ko na, ganyan, Marco, pagod na ako, hindi ko na kaya, bakit ba natin sinimulan to? Siya hindi, lang to, income problem lang to, man. Kailangan madagdagan mo yung kita, kailangan mag-sales ka. Kailangan dumami yung customer. Padamihin mo yung customer, hindi ko alam kung paano mo gagawin, basta padamihin mo yung customer. Ganun siya. Tapos syempre ako, oo nga, income problem na to. Okay. Solusyonan. Sales ako parang ganun. So, mabilis natin natatapos yung away namin. Hindi siya away. More on just discussion. Yan naman tayo huli nagkaaway. Pinagilita mo ako kasi hindi ko nalinis ng maayos. hindi yung mababaw na household chores. Okay. Yung malalim, parang, hindi kailan. Ano ba yung pinakamalaking away natin? Dahil sa negosyo? Negosyo, di ba? Oo. Pero yung with us, wala. Parang wala pa. Wala pa kaming away ng relasyon na ng babae siya, na lalaki ako.
or Nagbudas ako ng pera, nang hindi niya alam, wala, no? We never do that. Or baka hindi pa namin nagagawa Hindi kasi pa. wala pa naman kami sa ruro. Okay, next. Sino ang mas mahigpit sa pera sa amin? Sasabihin ko na sa'yo na, ikaw yung mas mahigpit sa pera kaysa sa atin. Yun lang yun, plain simple. Basta ikaw yung mas mahigpit. Yeah, ako ang mas mahigpit sa pera. Ang hirap-hirap igawa ng sistema yung pagmamanage ng pera eh. Tapos, papasaway pa siya. pero, ako yung mas madamot. Siya yung mas giving. Yeah. Yan yung isang bagay na Diyos ko, kaya gusto ko to i-podcast. Kasi, akala nyo mabait to? Diyos ko, madamot na tao to. Hindi yung gustong tumulong nito kahit humihingi na ng tulong yung tao. Ako pa yung unang tutulong sa tao. Hindi naman sa hindi gustong tumulong, pero Priority mo lang yung tayo. oo. Tutulong ako, pero ano mangyayari, selfish na akong selfish, pero gusto kong tumulong, pero pag tumulong ako, ano yung matitira sa akin. Kasi lumaki akong breadwinner. So, parang pinrogram na ako na paglaki ko, tumulong ka muna sa pamilya. Something Tumulong na, ka muna. Huli mo yung sarili mo. alam ko naman kasi na privileged akong lumaki na hindi ako ganun. Yeah. Oo. Lumaki Kaya si hindi- Marcos sa Hindi kaya siguro alam ko na, wala problema sa pera. Tama. kaya hindi ganun yung, alam mo yun, privileged ako na hindi ganun yung way of thinking ko rin, siguro. So yeah, to answer the question, ako ang mas mahigpit sa pera. Next. Number 15, hindi laging 50-50. Ang totoong hatian sa mag-asawang negosyante. Pwede ba ako mauna sumagot niya? Yeah, sure. Hindi ako naniniwalang 50-50 dapat. Dapat 100-100. May magkukulang, may minsan may makapagbigay lang ng 90-80, baka nga 20% lang eh. Doon mo tutulungan yung partner mo. Hindi ako naniniwalang 50-50 kayo. Dapat laging 100-100. In terms of effort, Oo. 100-100. 100-100. In terms of time, 100-100. Oo. May times na may magkukulang, pero doon mo tutulungan yung partner mo. Yeah, ito, alam niyo ang gandang question nito kasi ang dami talagang hindi naman sa sinisira, no, yung relasyon namin. Pero ang dami kasi, alam mo to, na nagko-comment na puro ikaw yung gumagawa ay, huwag mo kasing saluhin lahat. Sinasalo mo kasi lahat eh. Andiyan naman si Marco eh, bigyan mo ng task. Ganyan. No, guys, ang totoo niyan, 100-100 talaga tayo, di ba? Even if I do the field works of franchise, si Marco yung ginagawa yung admin task nun. Ako lang yung execution. If you know what I mean. If you're watching this, isa ka sa mga nagsabi nun, ito yung answer. Marco does his thing inside the house. No? It's more of, kunyari, franchise. Ako yung nakikita nyo doon sa construction. Ako yung nakakausap. Ako yung nagtuturo. Pero si Marco, back-end, ang laki ng trabaho niyan. Ang hirap maghanap ng groomer, ha? Hindi magbubukas ng isang branch kung wala siyang mai-provide na empleyado. Ma-hire na empleyado na tama at magaling at may skill talaga, no? So, Never pa naman ako sumunod. kasi nami-misconcept ng tao kasi ako yung lagi nakikita, no? Sa negosyo na parang ako lang yung gumagalaw, no? Hindi. Okay, and we're back. Nag-CR break yung aso namin. Nag-CR break yung mga aso namin, pasensya na. Breadwinner dynamics kapag mag-asawa na kayo. In terms of pressure, expectation, and silent stress. Breadwinner dynamics. In terms of, sa pressure. I think the best person to answer that is ikaw kasi hindi naman ako naging breadwinner, ano? Oo, ako talaga yung breadwinner sa amin. Di ba? Ako talaga yung naging breadwinner sa amin dalawa. Kasi si Marco, hindi naman siya breadwinner. Ako talaga yung mas naka-experience nun. Nung mga bata pa kami. Siguro in terms of pressure, kasi breadwinner ka, wala kang choice. Wala kang choice talaga na kailangan mong mag-work lagi under pressure. Kasi if you do not work, wala silang kakainin. Something like that, no? Na, if di ka pumasok ngayon, wala kang kikitain. Something like that, na nasanay akong mag-work under pressure. Kaya din minsan, kapag nagde-decision making tayo, tapos naramdaman ko na kailangan ng desisyonan, ako na yung nagte-take over. Doon pumapasok yung pagiging breadwinner skills, yung pagiging breadwinner person ko, kapag kinakailangan na magawa ng desisyon. In terms of expectation, kasi ang mga breadwinner, ginagawa lahat ng best nila para ma-accomplish yung isang bagay, which is an advantage sa akin, no? And then silent stress, ito hindi ko to basta-basta sinasabi sa mga contents ko, pero nakakaramdam talaga ako ng stress. Pag si Ai nakaramdam ng stress, tahimik yan sa social media. Madalas na naman ang pinopost ko masaya, di ba? Good news, ganun. Kasi I treat yung social media as parang expression ko. Diary ko na masaya ako. Hindi ako nag-ano ng mga bad kwento or mga parinigan, chismis, no, nag-share ng mga politics, hindi talaga ako. Introvert,
extrovert. Paano Okay. kami nagmi-meeting? Fast talk. Paano tayo nagmi-meeting? Kung paano nagmi-meeting ang mga normal na tao, ano bang Oo. Ito, tumatayo. Hmm. Ibinibitawan yung Ano ba yung sa ginagawa? PC. Oh. Tapos tumatayo, nag-uusap. Number 18, si Marco ang planner. Ako ang risk taker. Why both are needed? Kasi kung puro plano lang, nagkakaroon ng analysis paralysis and walang nangyayari. Pag risk taker ka lang, no, kung hindi mo pinagpaplanuhan, most likely, nag-feel. So, kailangan ng balance. Number 19, kapag tahimik ang partner mo, paano mo nalalaman kung galit siya? Wala kaming ganun. Napaka-vocal kasi ng asawa ko eh. Vocal ako eh. Galit ako! Oy, tumayo ka muna dyan. Ganun ako eh. Tumayo ka muna dyan, ayusin natin yung problema. Napipikon ako sa ugali mo. Ganun. Minsan nga ginagano niya ako out of nowhere. Ha, anong ginawa ko? Pero alam mo, ang nagustuhan ko kay Marco, kasi kilala niya yung ugali ko. Laging intro niyan sa akin, sana ganito lahat ng lalaki, no? Hindi yung sinasabayan yung init ng ulo ng babae. Mami, can I be honest? Huwag ka magagalit, Kasi yun yung ganyan. Na-appreciate ko. Sina-sandwich method niya ako. Hindi niya alam. Pero yun yung bagay na nagustuhan ko. Can I be honest? Huwag ka magagalit, Lagi mong ganun yung sinasabi. Gusto ko Nagagalit pa rin naman. Nagagalit pa rin ako. Pero, hindi yung hype agad yung galit. Ano lang, kalma, pa ganun, paakyat, pa-rise up. Number 20, business meetings na nauwi sa laro at kape. Wala naman tayo. Wala pa tayong business meetings na... Pag business meeting talaga. Pag laro talaga. Pag movie night talaga. Ganun. Gumawa kami ng rule before kasi si Ai, kahit na nagdi-dinner date kami, binibring up yung business. Ako yung nagsabi sa kanya na kapag dinner date, hindi dapat binibring up ang business as much as possible. No. Correct. Siya yung nagre-remind. Kaya lang talaga minsan hindi namin maiwasan. Minsan hindi talaga may mas. Oo, na matapik, gano'n. Kasi sarap itapik ng tao. Real talk, entrepreneur. As an entrepreneur naman, Marco and I, hindi lahat ng business dapat pag-uusapan ng mag-asawa. Do you agree? Setting boundaries between work and marriage. Pag business talk, siya yung CEO o yung COO. May alam namin yung COO ka lang ng COO. COO lang ng CEO. Alam namin yung boundaries ng isa't isa. Pero when it comes to marriage, may fine line kasi yun na dapat hindi mag-intersect. Kasi may nangyayari na ako ang asawa dito, dapat ako yung masusunod ganyan. Dapat mawala yan sa negosyo. Agree. Yun yung something na talagang pinractice namin on our first year of business and marriage. Kasi sabay 2022 nagbukas yung negosyo. 2022 din kami kinasal. So sabay naming ni-learn yung bagay na yun. It was hard, pero nagawa naman. Yeah, oo. At of course, hindi pa rin naman maiiwasan yung ganong moments namin. But hindi na ganon, no? Dati kapag nag-usap kami ng business, nahaluan ng pag-marriage. So, Something very, very wrong. Something na... very, very wrong na in-address namin. To the point na parang gusto pa natin Therapy. Magpa-therapy, kaya parang mag-counseling ba, ganon. Hindi pala. Something na kaya pala namin ayusin. I-workout. Ng kami lang. Kailan dapat makinig, kailan dapat mag-lead. Okay, so base sa experience ko magli-lead ka kapag marunong kang sumunod. Dapat before ka maging leader, you have to learn how to follow, and it's something na natutunan ko kay Ai na alam mo yun, kasi all my career life lang ako hindi ako nagkaroon ng role na ako yung nag-lead. So natutunan ko na lang kung paano mag-lead sa isang negosyo na tinayo namin, pero dapat sinundan ko muna siya, kumbaga siya yung naging mentor ko talaga. Mentor kita, mentor mo ako. Sweet. Ako naman, pagdating sa human resource thing, ako yung nagpa-follow sa kanya, ha? Kumbaga yung pagkakakilala niya sa isang tao, he can justify it, he can make decision on accepting or rejecting a person. Doon ako nagpa-follow. Kasi alam kong forte niya. Doon, mataas yung respeto ko sa isang tao na alam niyang magaling siya doon. Yun yung madalas na misconcept sa akin na akala ng mga tao, magaling, alam ko lahat, bida-bida ako. Di ba? Leader. Pero hindi. If napabilib mo ko sa isang bagay na magaling ka, I will follow you. No? Pero if that thing is something na alam kong gawin, na alam kong mas kaya kong gawin sa'yo, ako yung magli-lead. Pero hindi ko i-jump in yung sarili ko na, ako dapat to, hindi. I will prove it to you. Ganun ako. So, siguro na-prove ko sa'yo na dapat ako yung mag-lead ng First Society. Several times. Yeah, oo. Kaya din, ako yung naging CEO, tapos siya yung naging COO. Kasi, mas may experience ako sa kanya in terms of leading a team,
being a follower, naging ano din naman ako, team member din naman ako bago. Lahat ng team leader, naging team member mo na. Promise, guys. Number 23, paano mag-disagree ng hindi nasasaktan ng isa't isa? Nabanggit mo na to. Mapusok ako nabanggit mo na to kanina, sandwich method. Maganda, yung gusto mo talagang sabihin, tapos maganda ulit. Actually, nag-a-apply ito sa lahat ng bagay. Hindi lang sa negosyo, Mhm. Sa buhay din. Pero may mga tao talaga na hindi effect ang sandwich method kagaya ng mga unang henerasyon ng pamilya. Hindi, joke lang. Meron talagang tao na hindi mag-take effect yun. So, better not use the sandwich method. Ganun. Quiet success and low-key wealth. Do you think na quiet success tayo? Yes, definitely. Do you agree na success na tayo? Success, yes. Do you, Pero may mas success pa tayo. So why stop? oh, no, fun. Do you agree na low-key wealth tayo? Yes. By how? Kasi hindi tayo nagfa-flaunt sa social media ng mga assets natin, ng pera, ganun. Naniniwala kasi ako na may mga businessmen kasi na na ang story nila kotse, bahay, or pera yung mga nasa table. Hindi ako naniniwala sa ganun, parang nilalagyan mo lang ng target yung likod mo ng malaki. So, and anong pinapakita nun, parang lang, may success ka for what? Clout lang yan. Oh, okay. Pero hindi yun yung question. Hindi. Tinatanong lang kita kung convince ka na low-key tayo. Yes. Na kung quiet success yung meron tayo. Yes. Ako din, I agree. Pero hindi yun yung question eh. Ito yung question. Tahimik lang pero tuloy-tuloy ang kita. Why quiet success last long? Why Quiet success last longer? Kasi minsan, pag sinasabi mo sa mga tao yung plano mo, yung mga achievements mo, minsan, hindi mo alam kung may mga tao palang kontra sa'yo. And they do some things in the back na hindi mo alam na baka maka-impede sa mga plano mo. So, mas maganda, kung may plano ka, may success ka, sarilihin mo na lang muna. Lalo na kung hindi pa 100% concrete. Pagtapos na, dun mo na sa kanila i-share. May mga tao talaga na they're trying to ruin some of the things that we build. No? Hindi kasi hindi mawawala sa isang tao yung may kontra sa'yo eh. No? Hindi talaga siya nawawala sa buhay natin. Talagang may kukontra at may kukontra. Even if family member mo pa yan, meron talaga. No? Pero natutunan ko all these years is gulatin mo na lang sila. Number 25. Hindi kami palaging motivated, pero disciplined kami. System over hype. Okay. Do you agree? Yes. Kasi ang motivation, it comes and go. It comes and it goes. Ang makakapag-ano lang talaga sa'yo, ang makakapagtawid lang talaga sa'yo kung may goal ka is your discipline. Kung yung discipline mo gagawin mo siya everyday, magiging habit mo yan. And pag yung habit mo ginawa mo everyday, magiging successful ka. Pero demotivated ka kapag Monday. Hindi naman demotivated. Hindi naman unmotivated, pero sobrang tamad. Kasi tao lang ako eh. Correct. Oo. Pero gagawin pa rin. Papasok pa rin. Oo, papasok pa rin. Sayang pera. Sayang dollars. No, Marco? Mm-hmm. Naman, hindi ako palaging motivated. Oo, hindi ako palaging motivated, pero disciplined ako na tao. Kahit tanungin mo siya, sobrang disciplined ako in terms of system. If I create a system in the business, susundin ko yun. Ganun ako. Ganun akong klaseng tao na para bang, kapag may binuo akong sistema, may isang hindi sumunod, warning na agad. Oo, warning ka na sa akin. Kasi ginawa ko ngayon para sa inyo, tapos, di ba, hindi mo ano yun. Hindi ako laging motivated, pero kaya kong i-charge yun with the use of nature. Kumbaga, in a simple way, like, magdadrive ako mag-isa, punta ako somewhere, or reconnect with my core friends. Core friends hindi yung kung sino-sinong friends lang. Yung mga importanteng kaibigan na andyan sa akin all these years, never cheered me up, pero he was always there for me. Yun, nagiging motivated ako kapag kasama ko yung mga taong tinutukoy ko na yun. Number 26, mas importante ang consistency kaysa sa talent. Do you agree? Yes. Because consistency creates results. Pag hindi mo pre-practice, talento lang meron ka. Hanggang doon lang yun. Pag yung consistency, ibig sabihin na meron ka ng skill. Sagot niya lang. Ito naman, content and brand building tayo. Paano kayo gumagawa ng content kahit hindi mahilig si Marco sa camera? Mahilig ako sa camera? Mukha ko. Diba? Ayun yung gusto ko kay Marco eh. Go with the flow. Wala lang akong time na humarap sa camera. Kasi pagkatapos ko mag-work, talagang sobrang exhausted na ako. Ako, hindi naman ako mahilig mag-content eh. Sadyang kailangan ko lang gawin to para yumaman ako. Yun talaga yun. De, joke lang. Ginagawa ko tong content to. It's part of building trust to my clients eh. Mm-hmm. It's part of building credibility
of the first society itself. Yun lang, that's the bottom line of it. Hindi to para tulungan ka. Hindi, joke lang. It's also my way of helping people. Kasi some aspiring business owners kasi, it takes guts para i-approach ako. No? Na, ay, alam ko, busy ka. Marami kasi ako na-encounter na gano'n na, hindi, sige, pag free ka na lang. Mga gano'n. So, naisip ko na, gawa ako content para hindi ka na magtanong. Pag may further question ka, doon ka na papasok. Para rin to sa mga taong hindi kailangan ng help, no? Na sa business nila. Kasi kami wala akong tumulong sa amin. Started from scratch. Oo. AI, research, AI. Ganon. Wala kaming business mentor, di ba? Mhm. Wala kaming business mentor. Ang business mentor namin is our own clients. I'm very proud of that. Nasabihin sa mga tao na ang nag-motivate sa akin, ang para naging second mentor ko in terms of managing business is my clients as well. Kasi mga business owners din sila, no? Na binigyan ako ng advice to do this, start doing this, not this, ganon. No? Kaya ang ganda din ng may trust ka, na may trust sa'yo at may trust ka sa client mo. Hindi lang siya basta client sa'yo. He's a friend. Shout out, Colin! Paano namin ito binubuo? Huh? Ayun. Back of this is yung computers, printers, office equipments namin, and the rest are my dogs. Ayan. Yung mga inspiration namin, ito, nyak. Wala kami masyadong equipment, just mic. Ayun, camera sa Audio cellphone. is kinain. Kung mag-uumpisa ulit kami ng podcast, ito ang gagawin namin. Ano? Huwag masyadong pagod pag nag-start. Oo. Number 30, sa mga panahong gusto naming sumuko, pero hindi pwede. Ano yun? Ano yung mga times na yun? Merong sa business kasi natin, merong mga taong umaasala sa atin, like our staff, our franchisees. Parang kung susuko kami, ano yung message na pinaparating namin sa kanila? Parang hindi pwedeng mag-fail ang mother branch. The mother branch must go on. So, yun, hindi kami pwedeng mag-fail. Pwedeng magkaroon ng mga hiccups, pero challenges, dapat kami yung una nakakasolve. Kami yung parang easy-peasy pag nagkaroon ng ganong problema. Tsaka hindi lang yung pagdating sa franchising. Pagdating na rin sa sarili nating operations. May mga staff tayo na umaasa sa atin para may pagkain sila sa mga lamesa nila. Yes, oo. Kumbaga yung mga empleyadong yung may binubuhay din. So, hindi kami pwedeng sumuko. Kasi may binubuhay din silang buhay beyond their salaries, no? So, siguro sila na din yung inspiration namin para palakasin to, no? Palakihin to, patibayin to, patagalin to. Mga staffs namin and the staffs of our franchisees as well. They're our inspiration. What are the things you never said online? Things na hindi ko sinabi online? Hindi naman ako In terms of nagsasalita online. business. Hindi naman. Ako, more on ako. Ikaw makakasagot yan. Being a content creator is not easy. Mahirap. Lalo na kapag drained ka na sa negosyo mo, drained ka na sa freelancing mo, magka-content ka pa. Minsan, tinatanong mo na yung sarili mo, bakit ko ba ito ginagawa? Hindi naman ako nag-earn dito, ganyan. Kapag ganun yung mindset kasi ng isang content creator, talagang madidrain ka. Kaya, kumbaga, itong content creation, huwag nyo itrato agad na passive income. No? Ito naman kasing, ang primary mindset ko sa content creation is to strengthen the brand that we have right now. Na, for them to entrust us, kung gusto nila mag-franchise, kung duda ka kay Marco at I, watch their contents. Kumbaga, Watch us, Nene. watch us Nene, no? Kung hindi kami mag-asawa, nasan kaya kami ngayon? Napakagandang tanong yun Sino ano gusto mo? Ikaw muna? Ako muna? Ako muna! Sige. Kung hindi ko na pangasawa si Marco, malamang nasa barko na ako. Okay. Story lang. Live-in partner ko na siya for like 4 months. 4 months. 6 months. And then, nagkaroon ako, before kasi kami magbalikan, nagkaroon ako ng opportunity sa barko na may letter na ako na sasampa na ako sa barko. Ganon. Magre-renew na lang ako ng solas ko. As in, go na. Sinabi ko sa kanya, siguro, kung hindi kami nagkatuluyan or hindi kami naging mag-asawa, nasa barko ako ngayon. Pero for sure, babalik ako dito, hindi na kami. Hindi na kami noon. May iba na to siya. Ako, tinuloy ko yung business. Kasi ako talaga yung may gusto ng business eh. Pero hindi siya yung business partner ko. Yun. Ako naman siguro kung hindi tayo nagkatuluyan, siguro magiging ano pa rin ako. Before kasi, I was living alone and mag-isa lang ako na napaka monotonous nga ng buhay ko na yun. Pasok, bahay, maglalaro. That's it. So, kung siguro mag-i-invest pa rin ako, pero not something as big as like this. Like, alam mo, stocks. Yun yung mga pinag-aaralan ko to before. Stocks, mutual funds, ganun. Yun yung papasukin ko siguro. Pero may jawa ka na nun. Malamang.
Hindi ko alam. Hindi naman nangyari. Yamite kudasai! Joke lang, ito naman. Di ba yun yung naman tipo mo? Ako yung ganun tipo mo, di ba? O yung ano na yun. Ito yung mga very core questions na magandang i-answer na namin ngayon na, no? So, about being a franchisor. Number 2, mas mahirap ba maging franchisor kaysa maging franchisee? I never been a franchisee. Pero I can imagine na mas mahirap maging franchisor kasi dapat sa'yo manggagaling yung rules. Franchisees has to follow. Kailangan ikaw yung mag-lead, di ba? So, yeah, I could imagine na mas mahirap yung franchisor. Yeah, based on the experience of my friends, mas mahirap maging franchisor kasi you're building the system that they should follow. And building a system, it takes a lot of time and creativity and innovation to yourself muna bago mo i-execute no? So, mas mahirap maging franchisor. Ano mo hinahandle kapag may franchisee na hindi sumusunod sa system? Hi! Si Ai na lang papasagutin ko dyan. Si Ai papasagutin ko dyan. Hindi na bago sa akin yan! Hindi, joke lang. Paano ko hinahandle kapag may franchisee na hindi sumusunod? Warning! Yan. Alam nila yan na letting them know that they're violating. Pero it's not that violate penalty. Hindi ganon. Letting them know na they're violating something regarding the contract. Yan. Sasabihin namin na this is regarding the clause off. Regarding off. Pag hindi pa rin talaga, may 3 strikes kasi sa akin. Hindi ako agad strike. Hindi. May 3 strikes and then kapag hindi ka pa rin sumunod, ginagawa na kita ng plano hanggang sa end ng contract mo. Kung baga, huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Kung ayaw mo sumunod, eto na yung susunod ng contract mo. Ganun lang yun. Contract-based lang ako lagi. No? Wala akong personal Issues with that. Wala akong personal vendetta. Pag hindi ka good business partner, hindi mo alam kung ano na franchisee ka, hindi ka yung franchisor, wait for the end of your contract. Ganun ako. May moments ba na gusto mo na mag-stop, mag-expand? Ano nangyari? Maraming beses. Mhm. We were supposed to, kumbaga pagka-married namin, hindi naman namin plano maging franchisors eh. Plano May namin lumapit tayo na. lang ng negosyo. May lumapit na kaibigan mo. May lumapit lang na core friend ko na gusto mag-franchise. Mhm. Yun. Tapos, kumbaga, sunod-sunod na. I just tried sinubukan ko lang yung skills ko ng sales. Kung kaya kong i-sell tong brand na to, na-sell ko. Pero, nagkaroon ako ng moment na nahirapan akong i-expand na parang pag-give up na ako. Alam yan ng mga franchisees ko, na gumi-give up na ako, may mga times na gumi-give up na ako, naubusan na ako ng spark, no? Pasensya. Pero, I just take rest, no? Umuwi ako probinsya ko sa Masbate. Shoutout sa family ko dyan. Pag umuwi ako ng probinsya, nare-recharge ako. Kaya pag bigla ako umuwi ng probinsya, alam niyo na yun, burnout na ako. Paano mo pinoprotektahan ang brand habang lumalaki ang network? Ikaw naman. So, habang mas lumalaki kasi, mas nagiging komplikado. Parang Hydra. Parang mas maraming ulo, mas magulo. So, dapat meron talaga kayong system, dapat malinaw sa kontrata nyo na ganito yung scope and limitations ng isa't isa para hindi magkaroon ng chaos. Ako yung system builder sa First Society. So, laging every scenario, ginagawan ko na ng operations manual. Agad-agad. Ganun ako, no, Marco? So, kunyari, magkaroon ng ganitong problema sa isang branch. Naka-take down notes na yan sa iPad ko or sa computer ko na gagawin ko on this day, gagawin ko ng related sa problema ni ganito, ganyan. Tapos, execute ko na yan. Kailangan kasi, parang kung system builder ka, kailangan lagi kang Ready ka sa lahat ng pwede mangyari. Oo. So, para kapag naulit yung bagay na yun, alam mo na yung gagawin. Kasi may sistema ka nang ginawa. May resolution ka nang ginawa. Okay, in terms of money and power dynamics, in husband perspective. Masaya yan, ha? Bilang husband ng isang female franchisor, may ego battles ba? Ego battle. Sa naman sa bahay naman, never naman ako nakaramdam ng parang naapakan mo yung insecurity, naapakan mo yung ego ko pagdating sa desisyon sa bahay. Hindi naman, parang lagi ko lang iniintindi na baka kung uuwi ka na hindi maganda yung mood mo, naintindihan ko yung nangyayari yun sa lahat. Ang unang pumapasok sa isip ko, pagod siguro to, mas maganda siguro iwan ko muna to alone. Tapos tsaka ko na lang kausapin pag nakapagpahinga na. Super effective naman siya. May ego ka na franchisor ako? Hindi naman. Na ako yung nagli-lead ng team or ano? Sa bahay, wala. Sa negosyo? Negosyo, wala rin naman. Ganun siya kabayad. Hindi, sige, gusto mo yan. Ikaw mag-lead eh. Ginusto mo yan eh. Number 2, paano ninyo hinahandle ang financial decision bilang mag-asawa? Tulad ng sabi ko kanina, pareho kasi tayo nag-earn ng money, pareho tayo may income. So, pag nag-decision tayo bilang mag-asawa, talagang may voice tayong pareho. We always talk pag mayroong big
something big to spend on, to purchase, or something may big na decision na kailangan gawin. Kung in terms of detail of making a decision financially, pinaplot muna namin yan. Kung ano yung minor, ano yung major, ano yung mas urgent, sa hindi mas urgent, unahin natin to. Ganon. So, niraranking namin, no, bawat decision or any spend na gagawin. Priorities namin. Kung ano yung priorities, ano yung effects nito, ano yung pwedeng effect nito, Marco, ano yung pwedeng effect nito ay ganon. Kailangan meron kami, opinion on each decision kapag ito yung ginawa namin. Ito yung binayaran natin, ano yung magiging effect? May matutulong ba to kay ganito, ganyan? Hindi. Parang Number 3, may times ba na hindi kayo nagkakasundo sa business strategy? Paano nyo inaayos? Tulad yung sabi ko rin kanina, yung business strategies kasi namin, talagang gusto namin yung First Society, we just have a different approach about it. Meron kaming ibang way ng pag-solve ng problema. Tapos nag-usap kami kung ano yung mas sound, yun yung nasusunod. Correct, I agree. Yun din ako. Ano ang pinakamahirap sa pagiging asawa ng isang ambitious entrepreneur, Marco? Ay, gandang tanong yun. Siguro ang pinaka mahirap, kailangan masakyan mo yung ugali ng isang babaeng career woman, na hindi lahat ng lalaki tingin ko kayang yun gawin. Opinion ko lang naman. Kailangan matuto kang maka-appreciate ng achievements niya nang hindi ka nasasaktan, kasi may mga lalaki na yun nga, hindi kayang gawin yun. So, kung hindi ikaw yung tipo ng taong yun, mas mabuting kumuha ka na lang ng housewife bilang asawa mo. Opinion lang. Ang galing ng sagot mo. Gusto ko kasi. Number 5, sa tingin mo, ano ang strength ni Ai bilang leader at weaknesses? Kasi ay napaka headstrong niyan. Kapag meron siyang gustong mangyari, yun yung gagawin niya. Kahit na anong mangyari, makukuha niya yun. Which is sometimes her weakness din. Na sa sobrang headstrong niya, hindi niya na pinag-iisipan kung ano yung mga pwedeng mangyari. Parang toro. Ganun ba? Mablakas. Pero hindi niya pinag-iisipan kung may mga traps ba sa paligid. Ito naman, real struggles behind success. Ano ang pinakamalaking stress na dumaan sa marriage nyo dahil sa negosyo? Pwede ba natin ikwento? I don't think we can. Ma-NDA kami. Naka-NDA kami. I don't think we can. Pero ano na lang yung hindi naka-NDA? Bakit ko ikukwento? Eh di, na-demanda kami dito. Kayo talaga. Siguro ano na lang, ang masasabi ko na pinaka-stress, na dumaan sa marriage nyo dahil sa negosyo. yun nga, yung nagkakaroon tayo ng nung mga immature pa tayo, nagkakaroon tayo ng mga away sa negosyo na binabaon natin kahit after na nung negosyo time. Something na dapat hindi natin ginagawa. Yeah. No, yun na lang. Tama yan? Yun na lang. Ngayong pagkakataon ba na naapektuhan ang relationship nyo dahil sa expansion? Oo. Marami. Several times. Sobrang dami. Oh, hindi lang kahit yung time na na si Ai, parang may special occasion na nasa labas tayo eh. Diba? Birthday ko, birthday ko. Nasa expansion tayo, Oo, nasa expansion kami. Doon kami nag-celebrate. And actually, ang saya nun kasi sinurprise nung franchisee ko si Marco ng favorite cake niya. Na hindi favorite, parang favorite yun. Naging favorite niya. Hindi, kasi, favorite ko talaga yun. Favorite ko talaga yun. Binili, sinurprise nung franchisee namin yung si Marco kasi sabi ko birthday niya kasi ngayon. So, biglang lumabas yung franchisee. Pagbalik, magsa-surprise pa lang cake. Okay. Binili. Ayun, nakakatuwa kasi naging family ko talaga natin siya, no? Yung franchisee na yon, na family. Someone na hindi namin malilimutan na, ay, hindi lang to pang franchisee. Long life friend. Oo, long life friend talaga namin siya. Na naging parang, hindi ko to tatalikuran kahit anong mangyari. Kung sino ka man, shout out. Siguro ganito na lang. Kasi hindi to naka-NDA, no? Kung meron man pagkakataon na naapektuhan ng relationship nyo dahil sa expansion, yes. Itong kukwento ko is something na talagang para sa akin emotional. Kasi nagkaroon ng moment na may sakit yung husband ko. Walang ibang mag-aalaga, kundi asawa, ako, no? Kumbaga, sa sobrang busy nung expansion na yon, na bitawan ako ng salita ng franchisee na hindi mo ba pwedeng paalaga sa iba yan? Yun. Sa kabit ko dun. Na-hurt ako. As in, yung pagiging professional ko sa kanya, nawala. Given na nagawa na natin lahat ng dapat natin gawin yung time na yun. Kumbaga, rest day na namin dapat. Pero, dahil nga, ang gulo na nang nangyayari sa construction side niya, which apparently, we're not construction, take note, we are franchising, nagamitan niya ako ng, hindi mo ba pwedeng paalaga yan sa iba? Yan. Doon talaga ako naging, dragona. Kasi, asawa ko na yan eh.
Bakit ko papaalaga sa'yo? Sino gusto mo mag-alaga sa asawa ko? Yung kabit ko nga. Yung kabit niya? Na pinaka-college niya? Hindi, joke ko lang gano'n. Yun. Sobrang nawala yung pagiging professionalism ko. Kasi asawa ko yun eh. Never mong akong didiktahan sa pagiging asawa ko kasi franchisee, business partner lang tayo. Yan. 'Di ba? Wala sa NDA yan. Something na hindi niya alam na naka-offend siya, doon nag-start, no? So just so you know, doon nag-start ang pag-spark ko. Nagiging dragon ako kapag meron ng ito personal nagiging dragon ako kapag personal ko na or mahal ko na sa buhay yung inaano mo. Oo. Pag, kahit ako, sige, batuhin mo ako, laitin mo ako, siraan mo ako sa social media, wala akong pake. Pero kapag si Marco, or any of my dogs, ang inano mo, minaliit mo, or anything kinutsa mo in front of me, diyan lumalabas yung pagiging, you don't like Ai when she's angry. Ganon. Nawawala pagiging professionalism ko. Totoo yan. Okay? Natahimik si Marco Bakit? Wala naman. Titignan ko kung ano ba, pwede ba natin sabihin yun? Pwede naman siguro na. Oo. Wala naman name Hindi niya dropping. alam yun eh. Hindi niya alam yun. Um, Na nagawa niya yun. Totoo. mm. Something na hindi niya na-realize na naka-ano siya ng personal life natin. Kaya, kailangan, pagdating sa business to business muna kayo. As a business partners muna kayo. Huwag Yeah. kayong mag-edge ng Ang ending para friendship. ang ending ng story na yun, kahit may sakit ako, sumama na lang ako dun sa construction, natulog na lang ako sa kotse, no? Oo, sobrang naiiyak ako noon. Naiiyak ako noon nung nilalagnat ka. Pina-airconan lang kita, nilagyan lang kita ng unan. Sinama ko siya sa site. Tapos pinatulog lang kita hanggang umaga kahit na paubos na yung gas ko. Kasi gusto ko, I want him to be comfortable eh. Ayoko din naman ano ko yung franchisee ko na yon. Pero ang sakit noon sa akin. Bakit nga ba hindi na lang ako nagstay sa bahay? Kasi wala mag-aalaga sa'yo. Kaya, okay. Kahit sabihin niya na kaya niya, hindi eh. Kaya ka naman Lagnat yun eh. Hmm. Hindi yun lagnat laki. As in, over-fatigue yung nangyari sa kanya. Na sobrang work namin sa expansion. Nagkasakit na siya. Ako na lang yung nag-iisang parang nakatayo para gumalaw. Tapos, pinatulog ko pa siya sa kotse ng aircon lang, tapos nilalagnat. Alam niyo yung feeling ng gano'n. Masakit yun. Kaya parang dun ako nagkaano na ayoko na mag-expand kasi napapabayaan ko na yung pagiging asawa ko. Yan. Okay na? Walang NDA doon. Wala naman talagang NDA. Charis. Number 3, paano nyo sineseparate ang business talks at marriage talk? Kaya namin i-combine. Kaya natin combine, pero dapat hindi natin kino-combine. Dapat hindi kino-combine. Hindi, pag marriage talk, yun yung pag nagde-date kami. Pag business talk, depende sa lugar. Kapag date yun. As much as possible, ayaw nating lagyan ng business. Pero pwede ding divide kasi this is also an office. Pwedeng both. Pwedeng both dito. Pero pag nandun kami sa mga sites namin, sa mga Ay, branches business namin, yun. business yun. Wala kang makikitang labi-dabi dun. Pero pag hinata ka ng franchisee, papunta sa somewhere na kainan, friendship na yun. Shout out. Shout out sa isang branch namin dyan. Yung kasi, yung burnout kasi, as a couple, yun, yung mga sinabi niya, plus yung time alone, nire-respeto namin yun. Siya may gusto siyang, kung ano man ang gusto niyang gawin, go out with her friends. Tapos ako naman kung gusto kong Maganda. kung gusto niya magpaganda, go out with her friends. Ako naman kung gusto ko lang humiga lang tapos maglaro. Nire-respeto namin yun. Binibigyan pa rin namin ng space yung isa't isa. Yes, may private space pa rin kami sa isa't isa. Ano ang mas importante? System or trust? Magkaiba Ito, tayong opinion. sagot. Opinion ko lang to Pero tingin ko mas importante yung system. Ako din. Same goes with Marco, system. Why? Kasi kung walang system, paano ka magta-trust? Correct. Kung paano mo pagkakatiwalaan yung tao sa sistemang ginawa mo, ganun na lang. System 2. Kailan mo masasabi na ready na tayo mag-franchise? Kailan ko masasabi na pwede na tayo mag-franchise? Ito sa mga nangangarap din na mag-start na sarili na ng franchisee. Masasabi mo lang, isa sa mga nasa checkbox kung na yung business nyo ready nang ipa-franchise is kapag ready nang i-duplicate. Pag may system na pwedeng i-duplicate. Correct. Very good. Ang galing ng asawa ko. Nag-mature na talaga. Okay. Ako, kailan ko masasabi correct si Marco, kapag okay na yung sistema. Kapag kunyari, as you go along, tuloy-tuloy na parang hindi na bago yung mga nangyayaring challenges, no? Hindi na bago sa pandinig mo as a business owner yung mga nangyari at nagkaroon ka na ng sistema about it, yun na yun. Ready na. Tsaka simplihan ko na lang, dapat yung, halimbawa kung hotdog business ka, dapat yung hotdog mo yung spicy hotdog mo sa branch A, dapat parehong-pareho ng lasa sa branch B. Pag na-perfect mo yun, pwede ka na mag-franchise. Yes. Currently, we are strengthening the brand. The system itself. Hindi kami bumubuo ng sistema. Nagpapalakas kami ng sistema ngayon.
Ano ang red flag sa potential franchisee? Apakadami! Charis. Ano ang red flag sa'yo, Marco? Potential red flag pag sa umpisa pa lang nakita mo na yung attitude na hindi sumusunod. Napakalaking red flag na nun. Ayoko nang ituloy yung kontrata pag nakita ko yun. Actually, oo. Pag hindi marunong sumunod. Kasi unang-una sa lahat, ang franchisee is susunod sa system. Hindi gagawa ng system. Pag ikaw ang gumawa, edi wag ka na lang mag-franchise, bumuo ka Gumawa ka na lang. ng sarili mo. Diba? Kasi kami bumuo lang din naman kami. Ginusto ba namin na pumasok pa sa amin? Mga ganun bagay. Pag-isipan nyo, common sense. Paano ninyo tinuturo ang culture ng brand sa ibang tao? By showing them. Especially in terms of the pet industry. Pinapakita namin yung actual na totoong buhay, no? Ng isang groomer, yung sinasahod nila, yung lifestyle nila, yung Risks ng trabaho nila. risk ng trabaho nila. Pinapakita namin kung gaano kahirap. Financially, pinapakita namin hindi ganun kabilis ang ROI dito This is a service business. This is not a product business. So, dun pa lang, meron kaming ginagawang series of training sa maabot na isang buwan bago gumraduate. May graduation kami dito. May certification. Tapos na tayo sa lahat, but with the last 5 questions na medyo lalaliman na natin, makikilala nyo ng bonggang-bongga si Marco dito. Okay. Ako sasagot. Yes, dalawa Okay. tayo. Okay. Millennial Negosyante, real talk. Sa generation natin ngayon, ano ang mali sa mindset ng mga gustong magnegosyo? Ang isa sa mga sa mga napapansin ko mga bata na nagnenegosyo ngayon, ang iniisip nila lahat ng clout is maganda. Lahat ng Yeah. post is maganda. Hindi nila alam na merong mga clout, may mga post na hindi makakaganda sa business mo. Yeah. Oo, I agree. Minsan, yung dala-dala ng emosyon, bigla nila magpa-franchise ng coffee shop, mga ganun bagay. O kung hindi kayo may... Tas at the end of the day, alam mo yan, sisisihin yung franchisor, kawawa naman yung franchisor. No? Dahil na-hype ka lang, porket na-hype ka, itutuloy mo na. Parang ganun, magpa-franchise ka. Kumbaga parang, ang business kasi pinag-aaralan talaga. No? Kasi dito sa amin, sa buhay namin ni Marco, this is a one-way ticket. Hindi nila alam yan, no? Itong pinang-invest namin sa negosyo namin, one-way ticket. Wala kaming magulang na mayaman, wala kaming kamag-anak na matatakbuhan pag nag-fail to. Wala. If we fail, we fail talaga. we fail talaga. Blagagag talaga yung buhay namin. Luckily, nag-strive tayo, no? Yes, no? I agree. Na hindi kami nag-give up, we keep learning. Yun yung something na misconcept ng mga nagnenegosyo ngayon ng mga new generation na. Kasi, sana, hindi lahat ganun, no? Kung meron kayong gustong ito yung negosyo, pag-aralan nyo muna lahat. Watch Millennial Negosyante Reels. Real talk. Expansion ba agad ang goal or stability muna? 1, 2, 3. Stability. Stability muna. Alam mo, totoo lang, naging expansion, parang naging goal namin maging expansion in the first year, no? Which is mali. The more na lumalaki ka pala, The more parang parang bahay. Mabilis kang umakyat, mabilis ka madadapa. Parang bahay, mas marami, di ba? Parang House of Cards. Parang mas mataas, nagiging mayanig siya. Ganon. So, hindi naman kami lumagapak pa nung naging ganon kami. Luckily. Nag-pause kami. Nag-stop kami. No? Like now, nagte-take a rest kami ngayon ni Marco sa pagpa-franchise. And we enjoyed it. Nag-enjoy kami ngayon sa buhay namin. Enjoying our marriage together, considering having a kid. Kasi hindi naman dapat hindi namin buhay ang negosyo. Ang buhay namin ang isa't isa. Company! Last 2 question. Okay. Ano ang advice ninyo mag-asawa sa gusto magtayo ng negosyo together? Ako, ang advice ko sa mga partners or married couple na gusto magnegosyo together, kung sino yung may capacity to handle the money, if tingin mo hindi ikaw, let your partner do that. Okay? Kung sino yung mas may discipline sa pera, yun dapat ang maghawak ng pera. Okay? Hindi lang isa ang gagalaw, isang i-strategize, isang magma-market, isang magiging sales and marketing, siya din yung finance. Hindi ganon. Yung wag majority yung hatian. Dapat 100-100 kayo sa task. Hindi pwedeng isa lang yung gagalaw. Okay? Pag sinabi ng husband mo pag sinabi ng wife mo na gusto niya magtayo ng negosyo, together kayo. Hindi yung investor ka lang. Ibang usapan yung kapag naglabas ka lang ng pera. Dapat malinaw. Hindi kayo partner. Investor ka lang ng wife mo. No, pero hindi naman masama yan. Basta malinaw yung expectations from the start, no? Yes, oo. Pero oo, tama. Dapat i-clarify nyo muna bago nyo simulan. Ano ang role mo dito? Ano ang role mo? Unlike sa amin kasi ni Marco, talagang hinati namin yung task.
Si Marco yung human resource and legalities. Ako yung operation, sales, and marketing and finance. And expansion. Ako ang ma-advise ko naman sa mga magjowa, mag-couple, mag-asawa na gusto magsimula ng business, know each other's strengths and weaknesses. And then you play around it. You play around it para alam niyo kung sino yung mga mag-handle ng iba't ibang task. Kaya mo, si Ai, siya yung mas magaling yung humawak sa pera sa amin. Ako, waksa laki yan pag ako. Hindi ako marunong. Kasi mas magaling akong, mas marunong akong makipag-usap sa mga tao ko kasi kaya rin matara yan. So, nahati namin yung aspect ng business na yan. Nasa sa inyo na yan kung paano yung paghatian. And lastly, if you are having a business na may employees, don't get too attached to your staff. Aabusuhin kayo ng mga staff nyo kapag masyado kayong close. Hindi ko naman sinabi maging paprima doon na kayo kagaya ko. Hindi, joke lang. Let them know your limitation and boundaries. That's it. Huwag nyong masyado kayong ma-attach na, we are a family. You're not a family. You're an empire. Okay? Iba yon. Ang family nasa bahay yan pag uwi nila. Yun ang family nila. But don't treat them na they are your family. You are an empire. You are a team. Laging ganon ang mindset niya sa employees. Ito na last question. Dahil nauuhaw na yung asawa ko, dahil inubos ko lahat ng aming juice. Kung mawawala lahat ng branch bukas, ano ang mananatili sa inyo bilang leaders at mag-asawa? Ang mananatili sa amin, yung experience, yung skills na nakuha namin. Kung magsasara man lahat ng branch bukas, naniniwala ako na magtatayo ulit kami ng bagong negosyo soon. In other way, shape, or form, magkakaroon ulit kami ng franchising. Kasi alam na namin mare-restart namin from there. We know how to create. We do not replicate, we create. Kung mawawala bukas lahat ng branches, ano ang mananatili sa akin? Di learnings ko. Matitira sa akin learnings, yung mga mistakes ko, babaunin ko yan, no? And then, once you become an entrepreneur, you'll never stop being an entrepreneur. Kasi nakakabuhay siya ng buhay. Gets nyo ba? Na kapag ikaw naging entrepreneur ka na, alam mo na yung sistema yung next mong bubuksan, level up na. Kasi natuto ka na dun sa mali. Gets mo? So, luckily, sa amin mag-asawa, hindi pa naman, sabi nila kasi, first business fails. This is our first business. So, hindi kami agree. So far, pa naman? So far, hindi pa naman kami agree sa first business fails. It all depends on the pilot of the business, which is kaming dalawa. No? Agree. Oo. Hanggat mag-asawa kami. Paano mo, diba? Hindi. Oo. Pero, thank you so much, Marco, for joining me here in this podcast. My pleasure. Very, very cool si Marco. Go with the flow siya sa podcast na ito. This is my first podcast. If you enjoy this content, please comment below, subscribe on my YouTube channel, and then watch nyo yung mga susunod kong i-feature sa podcast ko kasi yung mga susunod kong i-feature are the people na nagpa-inspire sa akin at binigyan ko ng trust at mga tinulungan ko. Please don't forget to subscribe and follow Millennial Negosyante on TikTok, Facebook, and Instagram. Makikita nyo lahat ng mga previous contents ko dito. And mga susunod kong contents is more of like this, no? Tsaka yung mga actual story. Kasi nga 1 year na si Millennial Negosyante! Yay! Nakaka 1 year na akong nagpapagod sa wala. Thank you so much for watching, guys. This has been Ai, your Millennial Negosyante, and I will see you on the next podcast premiere of Millennial Negosyante. Bye! Bye-bye na kayo! Bye-bye, babies!